Marami sa atin ang nangarap magkaroon ng sasakyan. So marami rin sa atin ang mahilig magbibili ng accessories. Pero para sa akin mga bossing, ang pinakamahalaga at unang-unang accessory na dapat nating ibinibili or ina-add-on sa ating mga sasakyan ang dashcam. Bakit? Sa panahon ngayon guys, ang dashcam number 1 protection natin pagdating sa kalsada. Panoorin nyo yung mga videos na yan. Counterflow. Galing umungas ka. Of course. Talagang pinlash mo pa kami, ha? Ginagawa mo dyan, Manong. Oh, wala na. Oh. Diba? Wala na. Yan. Oops, ayan na. Ayan na. Anong ginawa ko? Nagulat ba? O, diba? So, paano na lang kung ikaw yung naging involved sa road rage na yan? Diba? Protection mo yan. Paano na lang kung ikaw ay na-involved sa accident na yan? So, proof mo yon na hindi ikaw yung may kasalanan sa accident. Paano na lang kung na-involve ka sa maling panghuhuli ng enforcer na yan? Alam mo, wala kang violation, pero dahil wala kang dashcam, wala kang magawa. Diba? Ano naka-importante ngayon ang dashcam? So ngayon i-share ko sa inyo yung dashcam na talagang nagustuhan ko and nakita ko na sobrang ganda niyang gamitin. Napakalinaw niya. Ito, ni-review ko na siya dati. Ito. This is DDPi Z50. Gumawa na ako ng videos niyan paano mag-install sa sasakyan and gumawa na rin ako ng reviews niyan. Pero malamang hindi niyo na panonoorin yun. So ito na lang papakita ko sa inyo kung bakit maganda siya para sa akin. Yung mga dashcam, dati, kailangan mo pa ng laptop or computer para ma-download mo yung mga videos. Para ma-view mo, kailangan mo pa magpipindot. Di ba may mga dashcam na nilalagay dito sa rear view mirror? So magpipindot ka pa or anything. So ako, ayoko rin na nasa-sacrifice yung rear view mirror ko. So malaking bagay pa rin sa akin yan. Kaya ayoko ng mga dashcam na nilalagay dito. Tapos, ito naman, makikita niyo meron din siyang screen, pero maliit, di ba? So, ayoko nagpipindot sa ganyang kaliliit na screen. Pero, alam niyo ba na ang mga DDPi cameras, Wi-Fi enabled na. Ito, meron na rin siyang app, kagaya niyan, DDPi, o-open niyo lang yan, i-connect niyo lang siya through Wi-Fi, tapos click niyo na tong button na yan. Makikita niyo rito ngayon na lahat ng mga nakuhanan niyang videos makikita natin. Wait lang i-full screen natin. Ayan o, makikita ninyo. Nagkaroon ka na ng tier. Kailangan kasi magkaroon muna siya ng tier kahit ayan, makikita niyo, diba? Yan diba? Yung mga nakikita sa mga record sa cellphone ko ay sa dashcam natin, ayan, pati yung salita naririnig nyo kung gaano kaingay yung asawa ko at anak ko, diba? Tapos kitang-kita pati yung mga plate number ngayon ng sasakyan. So eto, kapag dumating yung time na kailangan ko ngayon ng footage, hindi ko na kailangan kumuha pa ng computer. Hindi ko na kailangan magpipindot dun sa dashcam. Ang kailangan ko lang gawin, buksan yung cellphone ko, na-involve ako na hinuhuli ako ng isang enforcer, pero alam kong, sabi niya beating the red light daw, pero alam kong green pa nung tumawid ako. Kukunin ko lang ang cellphone, i-view ko lang yung video, makikita na namin. And nga pala mga bossing, hindi lang basta viewing ang pwede nyo gawin dito. Yes, ma-view nyo yung video, mauurong-urong nyo kasi yan, pero pwede nyo rin kasing i-download. I-click nyo lang to, itong icon na yan. Ayan. So lahat ng recorded videos nya, pwede ninyong i-download. Okay? So ang maximum capacity ng memory card na nilalagay ko rito is 128 gig para maraming araw. Kailan pa yung huling araw na record nito? Mahaba pa. Imagine nyo, meron pa akong June 16, 2014. 2024. June 16 tama, di ba? June 16, 2024. So anong month na ngayon?
October, 'di ba? So 132 gig hindi niya mapuno-puno. Although hindi naman ako araw-araw bumabiyahe, pero tignan niyo naman. Meron pa akong June 16, 2024 na recording niya, nakikita ba nila? O 'di ba? October na ngayon, guys. October. Ayan, makikita niyo, October 8. 'Di ba? So ang dami nare-record ng 128 gig. So, ako ginagamit ko yung ganito, yung kinakabit na sa windshield. Pero meron din naman, kapag syempre, di ba, minsan iba-ibang sasakyan din ginagamit ko. Minsan nagte-test drive din ako ng mga binebenta kong sasakyan. So, wala silang dashcam. Ginagamit ko naman ito. Ito naman, DD5 M5S. Ito yung tsura niya. Wait lang, buksan ko. Ang laki niya. Malaki siya pero hindi siya idinidikit sa windshield. Hindi. Ito siya, pinapatong siya rito. Yan. Pinapatong siya sa dashboard. So make sure lang guys na syempre hindi siya nakaka-block sa vision ninyo as a driver. Bawal kasi yun kasi meron tayong anti-destructive driving act. Okay? Tapos, try ko lang din siyang isaksak. Meron siyang camera sa likod. Lagayan ng SD card, tapos syempre yung kanyang power output, input pala, sorry. Tapos ito yung pinaka-screen niya. Pakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya kapag ano siya. So ito naman yung M5S natin, yung pinapatong sa dashboard. So ito yung tsura niya. Makikita nyo napaka-wide ng screen niya. Tapos siya nga pala yung gantong klase ng dashcam. Pwede na rin to sa Android Auto tsaka sa CarPlay. So kukonect nyo lang dito. Ayan o, Android Auto or CarPlay. Tapos pwede na kayong Waze, Google Maps, etc. Tapos syempre kagaya ng stereo, meron na rin siyang sariling stereo. Ayan. Tapos syempre yung dashcam nga niya. Ayan, wala nga lang akong memory card na naka-install. So ito, ginagamit ko naman to kapag dun sa mga sasakyan na mga binabuy and sell ko. Tapos magte-test drive ako. So syempre ang hirap mag-wiring, ang hirap mag-ano. Ito kagaya niya, no? Kailangan ko lang yung kanyang power cable, saksak ko sa USB port, kagaya nito. Tapos patong ko sa dashboard na ganyan. Okay? Meron naman yung adhesive sa ilalim. Kakapit na yan. And may instant dashcam na ako. So ito, share ko na lang sa inyo yung link. Kagaya pala ni DD5 Z50, pwede nyo rin itong i-view gamit yung inyong cellphone. Kukonect lang kayo through Wi-Fi. Siya nga pala, baka maraming magtanong. Pag kinonect ba sa Wi-Fi, kailangan ng internet? Hindi guys. Wi-Fi is your connection only. Kukonect kayo through Wi-Fi signal, pero hindi nyo kailangan ng internet. So kahit wala kayong internet, mabview nyo pa rin yung video sa dashcam ninyo. Pero may magtatanong na naman, sir, pwede ba yung nasa bahay ako tapos malayo yung parking ko, mabview ko ba yung camera through Wi-Fi? Syempre hindi. Pag hindi nyo na na-detect yung Wi-Fi signal niya, hindi nyo na rin mabview yung video. Okay? Kasi nga hindi ito through internet, ha? Hindi ito through mobile data. Wi-Fi signal lang po yun, kaya walang kailangang internet. Okay, so ilalagay ko na lang yung product link. Bahala na kayo kung anong bibilhin ninyo, yung ganto na ipinapatong sa dashboard or yung ganto na naka-fix na. Kasi ako, kaya lang naman ako meron ito para nga kapag dun sa mga sasakyan na hindi ko personal, yung mga binebenta ko, para meron ako na ikagamit anytime magkakailanganin ko. Okay.